Dito ay i-define ko muna syempre kung ano ba yung ibig sabihin ng sin. Yung sin sa madaling salita, nagre-record ba ako? Nagre-record. Sin sa madaling salita, ito yung against sa law ni God o kaya sa nature ni God o kaya sa beliefs na meron si God. Kumbaga, pwedeng yung actions na pwedeng pagnanakaw, ganun, syempre masama yun. Kaya harmful to others, kumbaga, pwedeng makapanakit ka, ganun. Tapos, sa words, eto, aminin ko, guilty ako dito pagdating sa words kasi napunta nga ako sa sitwasyon na ganito dahil pagka nasasaktan ako at mataas yung emosyon, gets nyo naman siguro sa mga mabibilis dyan magalit at sa mga emosyonal na tao, yun yung kailangan din nating kontrolin, babaan, kalmahin yung sarili. At syempre sa thoughts, syempre kahit naman sabihin natin na inisip mo pa lang o kaya naman ideally di mo pa naman ginagawa, pero yung thoughts natin ay kumbaga masama na agad, yan, ayaw rin naman yan. Kaya nga maraming verses din na pagka patungkol sa thoughts ay dapat nakokontrol nyo na rin o may self-control, discipline na kayo patungkol doon kung gusto nyong maglakad sa path ng righteousness na aminin ko sobrang hirap. Itong topic kasi natin na to ay magiging sobrang mabigat dahil patungkol to sa sin at sa totoo lang medyo nahirapan akong i-tone down to, pero itatry ko yung best ko na pwede nyong ma-digest. Dahil ang magiging main verse ko dito ay itong James 5:16 na kung saan sinasabi ni James dito, "Therefore confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working." Ang lalim kasi talaga ng point dyan ni James. I mean, yung pinaka-context din naman ng verse ay patungkol sa kung may pinagdadaan kang hardships, magdasal ka at humingi ka rin ng tulong o guidance o kahit papano hawak kamay sa ibang mga tao. Kumbaga sa kapwa mong mga Christians, in essence. Narito, Ben. May nakaupo dyan, Ben. Dito. Alam nyo kasi, kapag ka-recognize nyo na yung sin at naglalakad kayo sa path ni Lord, sobrang obvious kasi talaga ng pagkakaiba. Kumbaga, alam na alam mo sa sarili mo na may ginagawa kang mali, yung sin nga. Tapos, pinipili mo rin yung sin. Syempre, deep inside din sa'yo, nasasaktan ka rin. Kasi alam mong nasasaktan mo si Lord. Kumbaga, kahit nung mga panahon dati na hindi pa ako nagsusurrender, alam kong may sin akong ginagawa at hindi ko yun nilalayuan, hindi ko nilalabanan. Mali na rin kasi talaga. Tapos, nako-convict din ako ng sarili ko patungkol dun. Tapos, deep inside, parang shame. Kasi, pag tinry yung hindi labanan yung sin, halos pag tumagal, magfo-fall ka pa sa mas malalim na point na kung saan yung shame kakainin ka na at yun na yung magiging buhay mo, tapos parang lalayo ka na rin kay Lord. I mean, yun kasi essence ng sin. Sisirain ka niya from the inside out. Para siyang corrosion, kumbaga kalawang na talagang magsisimula siya ng ganito kaliit hanggang sa kapag di mo siya pinapansin, lalaki ng lalaki hanggang sa magugulat ka, ano to? Tapos parang normal na sa'yo yung sin na yun talaga dapat yung nilalabanan mo. Pero since kilala mo nga si Lord, yun din yung magsasalba sa'yo sa sin dahil hinahatak ka pa rin ng grace ni God. Katulad ko, kaya rin siguro nangyari tong mga pangyayaring to kasi dinidisiplinahan na ako ni Lord at ang pinaka pwede ko lang gawin ay magdasal sa hardships. Kasi ewan ko ba talaga, bakit parang sobrang hirap ko talagang magdasal para sa iba. Alam niyo yun? Yung tipong di ko alam kung sa akin lang ba talaga yun na ang naiisip ko ay bakit ba kasi pagdadasal ko yung ibang tao? Paano kung hindi naman sila repentant? Paano kung uulit-ulitin lang din naman nila yung kalokohan nila? Hindi naman ako yung katulad nila na kapag ka nagdasal, talagang may conviction. Yung parang ganun. Nung mga panahon na yan Ngayon naman kasi talagang naniniwala na ako na pwede natin talaga silang ipagdasal yung mga taong nasa wicked na path o kaya yung talagang mas pinipili nila yung mga ganong klaseng kalokohan kumpara sundan yung righteous path. Sobrang kailangan ko lang maging sensitive at mag-ingat din sa mga sinasabi ko kasi medyo mahirap nga talaga tong talakayin. At lalo na, alam ko naman kasi sa sarili ko na sinner ako. Sinner tayong lahat. I mean, obvious naman siguro yun. Dahil nga, wala naman taong perpekto. Pero sa akin nga, hindi ko talaga alam. Yun talaga yung parang tinitibok ng
puso ko. Ang point nga kasi talaga dito ni James ay para sa winawarningan niya yung mga rich oppressors na minamali talaga yung mga tao. Kumbaga, nire-rebuke niya yung mga tao na mayaman na umaakto unjustly. Yan kasi talaga yung context ng James 5. Pero yun nga, ang point niya nga, kaya prayer talaga kasi faith during hardship na nabanggit ko na kanina. So kasi sabi nga niyo diyan, 'di ba? Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Kumbaga, doon pa lang sa sinabi niya na yun eh. It is working eh. Kapag ka pinagdasal mo talaga yung tao, talagang andyan din kasi si Lord para i-transform siya. Pero nung mga panahon nga na yan, nung nangyayari talaga yung mga nangyari, hindi kasi talaga ganun yung iniisip ko eh. More on iniisip ko na, kailangan repentance muna eh, bago mo siya mapagdasal ng maayos eh. Kasi ang hirap ipagtiwala yung dasal mo sa tao, lalo na kung alam mong may posibilidad na masayang yun. Pero ngayon nga, naintindihan ko nga talaga na hindi naman talaga sayang ang dasal. Kasi si Lord ang may kakayahang mag-transform ng tao. Kumbaga sa hindi ko maintindihan ang rason, bakit ba kasi yung puso ko ay mas naniniwala na hindi deserve ng tao ang isang prayer? Bakit hindi ko na nga lang yun ipagtiwala kay Lord na kesa mag-repent pa siya o kesa magbago siya, ipagdasal mo na lang din agad siya. Mas malakas nga pala yung ganong klaseng faith. Pero yun na, magiging sobrang sensitive ko ulit dito dahil nga patungkol talaga sa sin at lalong-lalo na ayoko talagang maka-offend ng kahit sino man dahil ito ay personal ko na testimonya na ibinabahagi sa inyo dahil nga ito yung paraan ni Lord o paano ko talaga mas napatibay yung relationship ko kay Lord. Kasi dito nga, binigyan talaga tayo ng hope agad. Kumbaga, obvious naman na simula nung napako si Jesus Christ ay malaya na tayo sa sin. I mean, hindi naman sa malaya pero nabayaran na yung sins natin kahit hindi nga natin deserve. Pero, kasi, yun talaga yung pinaka-eksaktong description ng ginawa ni Jesus Christ at ni Lord. Sinacrifice niya anak niya. Pero sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians 6:9-11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Haba, di ba? Pero kasi binanggit doon halos lahat ng uri ng wicked, kumbaga yung mga unrighteous, kumbaga yung mga taong hindi righteous, kumbaga yung against doon nga sa nature na tinuturo sa atin ni Lord. Pero, hindi nga sa hindi mo i-inherit yung kingdom of God, nakalagay naman doon sa verse 11, and such were some of you, but you were washed. You were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Yung minention ko nga kanina, dahil nga si Jesus Christ ay kinrucify, bali siya na ang sumalo ng sins ng lahat. Yung pagkapako niya sa krus na yun na yun. Kumbaga, hindi mo na kailangan na gawin kung ano man yung ginawa ni Jesus Christ. Yun na mismo yung kabayaran mo sa sins mo. Ang kailangan mo lang, karoon ng faith. Yun kasi yung point ni Paul dyan. At yun lang din yung context na kaya yung puso ko kahit paano nag-transform na rin. Dahil nga, alam ko kung sino ako bago ko talaga isurrender yung buhay ko kay Lord at hindi ko gusto yung ako na yun. Dahil nilakad ko yung sin, nilakad ko yung righteous, pinagsabay ko Namangka ako sa dalawang ilog kumbaga. Hindi talaga yung godly, hindi yung Christ-like. Kung gusto mo talaga sa sarili mo na makilala si Lord, bitawan mo yung isa, maglakad ka sa isa. Hindi ka pwedeng maglakad sa dalawang path. Kinukulit ako ni Chuchuts. Pero, ayun. Yan lang din yung gustong sabihin. Sana walang na-offend. Sinabi lahat dun ng unrighteous. Love tayo ni Lord. Yun lang yung pwede ko sabi. Love tayo ni Lord. Nagkakayan tayo magbago through yung grace nga ni Lord. At sana isipin na lang din natin talaga na wala talagang makukuhang gandahan, lalo na sa paglalakad through sin. At ako na yung example din.
kung nung March 2025 ay naglakad na ako sa path ni Lord o ng righteousness, siguro wala ako dito ngayon. Pero baka nga ito nga talaga yung pag-discipline sa akin ni Lord. Kasi kung sakaling naglakad na ako agad noon, edi sana baka hindi ako gumagawa ng testimony ngayon.